Hello guys, good evening. So, excited akong i-share sa inyo itong aking ginawang payroll system sa Philippines. Ngayon, itong i-share ko to sa inyo ay ito yung mga scenarios na in-address ko or ginawa ko ng solution na hindi available sa ERP Next na kung saan kailangan ma-meet yung requirements natin dito sa Philippines. So, tingnan nyo, review nyo kung ah, mayroong scenario sa inyo na hindi na-cover, and then inform nyo ako kung mayroong hindi na-cover o kung ano yung scenario nyo, and then gawin natin ng solution. So far, ang i-present ko sa inyo, i-share ko sa inyo ngayon is itong yung mga encounter ko at ginawa ko ng solution. Okay? So, let's begin. So now, ito yung mga pag-uusapan natin ngayon. So, setup ng master data, yung employee master, withholding tax table, SSS table, yung PhilHealth table, pag-ibig, overtime multiplier, shift type, leave types, payroll settings, chart of account, salary component, salary structure assignment, employee check-in, attendance, time sheet, schedule, earnings and deductions, leave application, salary slip, payroll run, and then yung journal entry. So, okay. Start na tayo. Pag-usapan natin itong payroll, for that. Usapan natin itong employee master. Okay. Punta tayo sa employee master. Okay. Employee list. So, meron ako dito dalawang employee, si Juan de la Cruz and si Pepito Lansing. Okay. Siyempre ito yung unang-una nating sineset up. Pamilyar na kayo dito, malamang. Version 15 ang ginagamit ko. So, maring iba yung sa inyo, pero yung version 14 or 13, iba yung sa version 15 kasi fully naka-tabs na siya. Yan. Yan siya. So, dito ang ginalaw ko lang naman, karoon ako ng customization is dito sa salary. Salary na tabs. Nandito yun. So, ito yung customization na ginawa ko. So, monthly compensation, which is kung ano yung monthly salary, basic, and then rate per day. So, rate per day, depende sa company. May mga company na yung rate per day niya is divided by 365 days or 300. Within a year, kinukuha niya yung 365 days 365 days, tapos 52 yata, 52 days ito, less 52 days. 365 days is less 52, 313. So, parang, and then 313, basta dyan kinukuha yung per day. May iba naman na divide by 13 lang, divide by 13, no, divide by 26 within that month. So, dito, ang rate per day niya is 845, 46.15 dahil 22,000 divided by 13. No, 30, 26. 22,000 divided by 26. So, yan. For 846.15. Kaya nag-arrive tayo dito sa ano to. Okay. And then allowance, kung meron siyang allowance, optional yan, depende sa company. Yan, allowance siya. And then, itong compensation class, may dalawa akong ginawa dito, compensation class, monthly at saka daily. So, sa sa monthly kasi is yung compensation within 1 month talaga is, ano yung kontrata niya, contract niya is monthly siya. So, ibig sabihin, bayad sa kanya pati yung holidays. Okay. So, ang daily kasi, ito naman daily, ay ang binabayaran lang sa kanya kung may pasok siya. Hindi kasali yung holidays.
So, yun yung pinaka-difference talaga, monthly at saka daily. Okay, so ito monthly package niya. Monthly. Monthly yung allowance niya, 5,000 monthly. 22,000 ah, monthly. Okay, and then schedule of deduction, ito yung mga government government deduction. So this is SSS premium schedule. Schedule ito, ibig sabihin yung timing kung kailan sila kakaltasan. May tatlo ako ditong option sa sa SSS premium kasi may requirement sa akin na tatlo. Month end, ibig sabihin kapag ang deduction schedule niya is month end, every month end, katapusan, yun yung kaltas ng SS niya. So, pagdating naman doon sa month mid, every ibig sabihin, kinsenas yung ano niya, yung kaltas niya. Tapos meron din kasing requirements sa akin in every cut-off. So, ibig sabihin, nagkakaltas siya ng SSS every cut-off. Depende sa inyong company. Pero ito yung option. Ito yung requirements sa akin. Ito yung ah, minute kong requirements. So, yan. Basta nandiyan yung option na yan. Premium naman ng pag-ibig, ganun din. Dito dalawa lang, month end at saka month mid. Sabihin din sila katapusan. Pero isa lang dyan ang pipiliin. Ano. So, yan. PhilHealth, ganun din. Kisinas sa katapusan, pipili ka lang dyan. So, kapag kisinas, every 15 ang karatas niya. Or kung ano yung equivalent ng month mid. And then, yun. Okay. So, yun lang naman ang pinaka-major dito. Pagdating dito sa master data ng employee. The rest, wala. Wala nang changes dyan. Leaves, nandito naman na to. So, kailangan talaga i-fill up itong holiday list. Hindi ko na i-discuss yung iba. I-explain yung iba kasi gusto ko lang mag-focus din sa kung ano yung customization. Dahil the rest, malamang alam niyo na. Ito lang naman ang major na changes dito. So, let's go to another topic, which is withholding tax table. So, si withholding tax table naman is galing siya dito sa BIR. Okay? So, ito yung table ni BIR withholding tax table. Yun ang question, nasaan ito? Ito yung pagkukunan ng computation ng tax. So, nasaan ito kay ERP Next? So, ito customization. And nag-add ako ng doc type, which is PH withholding tax. Tax table. PH type income tax. Sorry. Income tax. PH income tax list. So, ito yung income tax. Withholding tax. So, daily, derive yan dito. Daily, dito yon. Withholding tax. Ito yung range. Ito yung 1, 2, 3, 4 na nakikita nyo doon. Okay. Here. Here nakikita. Daily 1, 2, 3. Ito yan. Table niya. So, range, yung fixed amount niya, yung over, at saka yung percentage. Ano yung nag-over dito sa ano niya, sa yun ang tataksan kung ano yung lumabas dun sa over niya. Ito yung range. Okay, so, maya, tingnan natin yan. So, basta ito yung table.
Okay, dito ito yung pinanggagalingan ng computation, calculation pagdating sa tax based dito sa tax table, early tax ng BIR. Okay. Now, next is SSS table. So, saan naman ito nagaling? Ito ay galing din naman kay SSS. Ayun, table na yon. Ito yung source ng data. Ito yung pinanggagalingan. I mean, galing dito yung data. And then, saan naman ito kay ERP Next? Nandun yan sa SPH, SSS. Ano din ito? Doc type, another doc type. Ito naman yung ito naman dito man naman nanggagaling yung ito naman dito naman depende sa salary range kung saan pasok yung yung salary niya. So, yun, alam na paano ang SS magana computation. So, basta ito yung table niya. Okay? Hindi ka kailangan explain. Maaring alam niyo na yan kung ano yung basta ano yung paano yung gumagana. Sa dito, ito yung SSS table na to is galing doon sa table na to ni SSS. Okay? Ito yung data na basis nitong tax table, the SSS table. Right? Okay. Now, next is PhilHealth. PhilHealth is galing naman dito sa table na to ni PhilHealth. Okay. So, yun. So, ito yung table na yan. Yan. Nasa naman yan kay ERB Next. Another presentation ito. H PhilHealth. Another doc type. So, 2022, 2022, so natin, 22, 23, 24. So, ngayon, ang applicable is 24. Yan, ito naman yung table. Okay. Kami na to. So, hindi ko na kailangan detalye explanation yan. So, para diretso tayo dito. Basta ito yung table na panggagalingan ng calculation pag nag-compute ng ang PhilHealth. Right? Okay. Now, pag-ibig. Si pag-ibig naman ay dun na lang natin i-ano yun, dun sa pagdating dun sa discuss natin ito in detail pagdating dun sa salary component. Salary component. Pakita ko na lang yan. Wala siyang hindi na kasi siya kailangan ilagay sa table. Kaya hindi ko na siya nilagay ng table. Iset na lang natin yan doon. Pag nandun na tayo sa salary component. Okay. Overtime multiplier. Itong overtime multiplier naman is customization din to. Overtime multiplier. Ito yung basis ng calculation ng overtime. Sa Pilipinas, napakarami nating overtime. Yung mga holidays natin is considered as overtime once na pinapasok. Mga monthly, bayad dito. Pero pag pinapasok pa yung monthly, additional siya na calculation. Okay. So, ito yung calculation niya. Ito yung current na 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 requirements na minute ko lang. So, ito yung mga calculation na ito yung table ng legal holiday. So, yan yung calculation na 1%. RST 1.30. Holiday, special holiday. So, yan yung percentage per hour. Okay? Per hour yan ang computation yan. So, ito yung table. So, ibig sabihin, sa table nito nang gagaling kung paano kino-compute yung overtime. Okay? Mamaya papakita ko 'yon. Pagdating doon sa salary slip. Run natin yung salary slip sa payroll. Okay? Saka paano yung setup niyan doon sa salary structure. Sa salary component ng salary structure. Makikita natin yun doon. Okay. Now, sa point dito ngayon is ito yung overtime multiplier ng Philippines pagdating sa overtime. Okay? Right. So, shift time.
Shift type. Shift type is, diba? Gamit natin to, shift types list. Okay. Ito sa shift type list, ito yung basis lang naman ng dito nalalaman ng system kung kailan yung kung late siya o hindi. Set talaga natin itong shift type na to. Yung holiday niya, ito lang naman yung i-suggest ko. So, next po yung holiday list, which is holiday list is holiday list. Yun. So, yung mga holiday, yung mga lista ng mga holidays natin. New Year, Chinese New Year, basta yung mga declared. Pero, pag may mga declared holidays, na wala pa dito sa listahan, kailangan natin ipasok yan dito para mamarkahan pagdating dun sa payroll. If pumasok yung ano, at holidays, so bayad pa rin yung monthly. Okay? So, okay. Now, go back. Okay, balik tayo dun sa ating shift, normal shift. Currently, ang nandito is 8 to 5. Okay? 8 to 5. Tapos, enable auto attendance. So, naka-check yung enable attendance kasi kung gagamitin, ito ay dahil sa automation na gagawin pagdating doon sa check-in and check-out, di ba? Employee check-in and employee check-out. Once nagkaroon ng record doon, automatic na magma-mark siya. Pag naka-enable to, mark attendance based on employee check-in or employee signed to this shift. Kung kabilang siya din sa shift na to, pag nagkaroon ng log-in and log-out doon or time in and time out, pag naka-enable to, so mamarkahan niya yung attendance table. Kung in siya, kung nag-in siya or hindi siya pumasok, kung late siya or under time, based din sa log-in and log-out, ay ito yung mag-automate nun. Yan. Grace period, set up lang to kung required. So, yan. Set up lang yan. Then mark auto attendance in holidays. Holidays yun. So, naka-check lang yan. And then, ito, wala akong, nag-set lang ako nito. Walang customization dito. So, hindi ko na i-date ito. Basta, ito lang yan sinet ko. Nag-set lang ako niyan. Holidays. Then, yung time. Kung ano yung tawag shifting. Yan. Normal shift. Okay. So, yan naman settings niyan. Leave types. Leave types naman. Leave types list. So, kailangan natin mag-set ng kung may mga ang company ay merong leave credits. So, kailangan itong i-set yung leave types. Leave types is kung sick leave, ano yung maximum na sick leave na allowed company. And then, kung mayroong leave without pay, set up din yan dyan. O kung mayroong birthday leave, mayroong, dito yon kailangan nakatet siya. Kasi gagamitin niya yan once nag-file ng leave. So later on, pakita ko kung paano ito gagamitin. So, ito lang naman kailangan set up leave types. Okay. Next is payroll settings. So, payroll settings naman, payroll settings, payroll. Okay. Dito sa payroll settings, dito naman kailangan set. Based on attendance, calculate payroll working days based on attendance. Ito naman nilagay ko dyan. And then, consider unmarked attendance as absent. Pag walang marking attendance na pag walang attendance, absent siya. So, automatic na mamarkahan yung absent pagdating sa attendance table. So, kung ang half day,
less than 5 hours is half day. Yan. Para pag nag-mark yung attendance, pag less than 5 hours, pag nag-calculate yung system na, okay, less than 5 days, 4 hours ito, less than 5 hours, then mamark niya yun as, mamark niya yun as half day. Dahil dito sa atin sa Pilipinas, ay ang half day talaga is 8 to 12. Depende sa practice ng company kung paano yung half day sa kanila. Basta dito i-set kung paano yung calculation ng half day. Okay. So, the rest, yan, sa email lang naman to. I-automate mo yung email ng salary slip. I-encrypt siya. Okay. So, yan. Ito lang naman ang importante settings yan. Update, and then absent. Okay. Right? Okay. So, now, let's go to, saan tayo? Pero settings, chart of account. So, chart of account, bakit nadawit si chart of account? Kailangan kasi natin si chart of account pagdating, kailangan mag-set tayo dito, or accountant actually ang kailangan mag-define dito, mag-guide sa implementer kung sino yung implementer. Kung ano yung chart of account na gagamitin para sa payroll, yung payroll payable. Isa yung chart of account na gagamitin sa sa payroll. Mamaya titingnan natin kung paano ito ipapasok, paano dito pero kasi bago mag-implement nito, kailangan napag-usapan na ng na ng finance, tapos mag-implement kung ano yung gagamitin, or naka-set up na yung chart of account, tapos gagamitin nila yun. So kailangan natin ma-set up yung payroll payable. Ano yung term na ginagamit ninyo pagdating sa payroll? Payment ng So, mamaya, tingnan natin yan. So, kailangan nakaset up mo na yung chart of account. So, para din sa mga account na gagamitin, pag nag-run na ng payroll, sa may journal entry na gagawin yan at the end, may gagawin na journal entry pagkatapos ng payroll run. May karoon ng posting. Magkakaroon ng posting yun doon. So, ibig sabihin, dapat naka-ready yung chart of account para doon. Kasi set yung chart of account na yun dito sa salary component. Okay, prerequisite siya pag nag-set up ng salary component. Kasi kapag wala kang hindi naka-set up ng salary component, yung chart of account, makokopya kasi yon dun sa salary structure. Kasi basta dito, ito yung source, yung salary component is yung source ng salary structure pagdating ng setup. So kapag hindi properly set up yung salary component mo, ang mangyayari niyan sa salary structure nyo, doon din. So, kopyahin lang yun kung ano yung laman nun. Pagdating sa structure. Okay. Okay? So, chart of account muna bago pumunta tayo ng salary component. Dapat nakaset up mo na yun. Napag-usapan mo na yun kung anong mga gamitin na account titles para sa payroll. Okay? Kaya para sa payroll. Okay. Right? Right. So, salary component. Punta na tayo sa salary component. Sorry. No. Component, please. Here we go. Ito yung listahan ng salary components. Lahat yung mga nandun sa table ng OT, nandito din siya, lahat yun. Yung overtime multiplier, ito na siya, nakaset up din siya dito. Okay? And then may mga formula kasi yan, may mga tawag dito. Yan, naka-Basel formula. Lahat yan. Customization yan. Itong mga to, adjustment, yung sa salary
tawag dito, yung adjustment na ginagawa sa ano, sa salaries, whether negative or positive, ito yun. So, mamaya ipapakita ko yung ano ba yun na part nakalagay. Nandito kasi scheduled earning and deductions, eh. Part dito ng anong 'to, customization kasi 'to. So, mamaya ipapakita ko sa inyo. So, salary component. I-define yung salary component muna kasi, for example, basic pay. Kailangan naka-define muna yung 'pag makikita mo yan dito sa chart of account, ito yung required dito. Accountant na magbibigay niyan kung ano yung gagamitin. So, kailangan naka-set up yung chart of account na yung account title para dito sa ano 'to, para dito sa basic salary. Ano ba yung account title na gagamitin para diyan? Anong entries niyan sa journal once na nagkaroon na ng journal entry. So, si finance yun magde-define. Okay. And then, formula, mga ano na 'to, ito na yung kung paano kino-compute. So, yan, formula na yan. Sa ngayon, hindi ko i-discuss yung detail nito, masyado 'tong technical at saka masyado 'tong, ah, sa ngayon hindi muna 'to sa ngayon. Okey, basta ito yung basic na ano, basic, calculation. Lahat ng ginawa kong ano, customization, lahat 'yun naka-formula siya lahat. Lalo na yung lahat na nandito sa ano, kung makikita mo halos lahat na nandito sa salary component na 'to is lahat yan formula. And formula siya, actually user-defined function, okey? Mga user-defined function 'yan. Okay, so yung OT so ito halimbawa, legal holiday, salary component. Nandito nakalagay yung may earning siya, portion ng earning, account ano dito, ah, hindi 'to tama, mali 'to, na ano, na account title para diyan. Inilagay ko lang yan diyan as sa sample para tumakbo lang yung ano, yung system 'pag nag-payroll run na. Pero hindi ito yung proper accountant ang i-define yan. So, maaaring hindi yun yung para sa inyo. So, sample lang 'to. Ang gusto ko lang ipakita dito is paano dine-define yung salary component. Kasi pag define ng salary component para dito sa legal holiday kasi part ito ng earning at mayroong calculation ng legal holiday. Pag define itong salary component, di ba? Alam ko familiar na kayo dito sa salary component. Ang hindi lang kayo familiar is yung kung paano ko ginawa itong ah, calculation ng legal holiday. So formula din 'yon na nag-define na kayo user defined function para i-calculate 'yan. Ah, kung sino yung employee, yung rate per day niya, tapos ito yung basis kung paano 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 niya hugutin dun sa tax table yung ano, yung hindi, no, not tax table kundi yung, ah, hindi tax table kundi PH overtime multiplier. Okay, so paano niya huhugutin dito? Kung mapapansin mo dito yung legal holiday, ito yon. So, kung hugutin niyan, ito yung hahanapin niya do'n. Ito yung hahanapin niya dito, legal holiday. Ito yung percentage na ika-calculate niya kung ano ang percentage na ano. Ito lang naman ang kailangan niya, eh. Search niya 'to, then kukunin niya 'to, ka-calculate niya yung ano, yung legal holiday. Kung anong payroll rate siya. Start date sa ito yung payroll ano, payroll date. So, user-defined function 'yun. So, halos lahat ng function ay lahat ng salary component, halos lahat ng salary component is gano'n yung, halos yun lahat ay user-defined function. Kung mapapansin niyo dito, OTP yan lahat yung mga legal holiday, holiday OT. Ibig sabihin parang legal holiday kung 8 hours ang pasok,
legal holiday, kapag lumampas siya diyan, additional pang 9th hour niya, OT na 'yon. So, yun yung babayaran ng kumbaga, kung mangyayari niyan 8 hours na legal holiday, kung may overtime siya, ibig sabihin lumampas siya ng 8 hours, so ibig sabihin legal holiday OT na 'yon. So, iba na ang computation nun. 'Pag titingnan mo yan dito, yung legal holiday OT, 2.60 na siya. Kasi ang legal holiday is ano lang siya, ito lang siya, 1. Okay, so ngayon nag 2.60 siya, may additional na siya. So, okay, tama ko ba yun? Legal holiday OT, legal holiday and legal holiday OT. Legal holiday and legal holiday. Mas mataas siya. Okay. So, binigay ito ng HR namin eh, sa akin. At ito yung magiging basis ko. Ito yung sabi nila, para daw maging ah, duly compatible, kailangan ganito yung table na gagamitin. Yun ang ano sa akin. So, ito yung naging basis. Duly compliant. I mean, sabi niya, kung gusto mo maging duly compliant yung ano mo, yung payroll system na gagawin mo, ito yung table. So, ibig sabihin ito yung system na ginagamit sa amin. Okay. Now, okay. What's next? Salary component na. Dito sa salary component. So, okay. Nandito lahat ng components, whether it is earning or reduction, kagaya itong premium. SSS premium. Ganun din, may formula siya. Formula din yung ano niyan, yung kung paano siya kino-compute kasi kinukuha din niya sa table. Dun sa SSS table. Dito yung kinukuha yung calculation. So, dynamic, actually very dynamic siya. Okay, now, overview, yun, deduction. And then, of course, kapag walang laman yun, hindi lalabas to sa payslip. Kapag 0 yung value, lalabas lang yung SS premium o kaya kahit alin dito sa salary component na to. Kahit alin dito sa salary component. Ang settings lang dito talaga ay leave encashment. Hindi ko ginagamit ang salary component na leave encashment. Cash advance. So, itong deduction na to, halimbawa, ito lang yung mga kinastomize ko, ito lang ang may check yan. The rest, wala na. Yan, mga customization. Rest day OT, mga pansin mo dito. Wala, ito lang talaga. Kasi, hindi lang siya, ang ano pa lang dito is, hindi lang siya kailangan mag-reflect sa payroll. Tao na yon pag walang laman. Okay. So, ito yung salary component. Right? Okay. Pag naset na pag meron ka ng mga salary component, sa susunod next gagawa na tayo ng salary structure. So, salary structure is, okay, salary structure. Okay. Gagawa ka ng salary structure. Actually, hindi tayo mag-build ngayon ng salary structure. Titingnan na lang natin kung anong ginawa ko dahil sa mas hahaba tong video na to. So, okay. Salary structure, galing din lang naman yon dun sa salary component. Diba? Kung mapapansin niyo dito, kinopya lang nung pagbigay tayo ng isang sample. Anyway, alam niyo na to. So, ito lang naman ang hindi kayo familiar. So, ito customization nga. Sabi ko sa inyo customization to. Pero ito yung mga ginawa kong mga ito galing ito dun mismo sa table na yung legal holiday, ito na yon. Hindi lang yan lilitaw kapag walang laman. Pero ready na yan lahat. Dito yan lahat. So, 26 so far. So, lahat ng OT, nandito siya sa earning.
Lahat ng kung ano yung nandun sa ano, kung ano yung kung ilan yung laman na nung nung OT, overtime, ilan na yung laman ng overtime multiplier, lahat 'to, lahat 'to is nandoon sa earning. Ayan, papansin mo yan lang kasi ano yung additional ano yan, eh, additional earning siya. So, ngayon lahat na nilang deductions nandito sa part na 'to sa baba. So, ito yung lahat ng deduction, withholding tax, excess premium, PhilHealth, Pag-ibig, kung may late, yun, Pag-ibig, may salary loan, excess loan, lahat ng 'to ay under naman dito sa salary deductions, deduction part. Yun din, lahat yun ay tawag dito, lahat yun ay formula, customization yan lahat. Okay, kinukol ko lang yun, ano yun, yung kinustomize ko, apply dyan. Yan. So, pag na-define ang salary structure, okay, pag na-define ng salary structure, next is i-assign na natin yon. Salary structure assignment na siya. So, salary structure, ano, salary structure assignment. So, assign na natin siya kay, siyempre mag-assign ka, ay, then employee, salary structure, kung ano yung structure, salary. Okay. And then, dito is kung, di ba, okay, pakita ko na lang yun. Yun na lang natin to. So, naka-assign kay Juan de la Cruz, nakalagay dito, nilagay ko dito is sa base kasi ang ano niya si Juan de la Cruz ay monthly. Okay? Kung ang define kung monthly siya at ang company ay nagpapasweldo ng quincenas katapusan, ibig sabihin by monthly yung payroll niya. Okay? So, dahil by monthly ang payroll niya, kailangan kong hatiin dito yung 22,000 kasi kung titingnan natin yung monthly compensation niya, employee list. Monthly compensation niya doon, monthly salary, 22,000. Pero pagdating dito sa assignment kasi ito na yung gagamitin na ito na yung salary structure na gagamitin sa payroll para kay Juan de la Cruz. So, ibig sabihin na atake niya yung data na i-ano natin dito. Pero ang kailangan nating data na i-set up dito as base is 11,000 lang kasi by monthly siya, hatiin lang yun. So, by monthly siya. So, dito, ah, ito yung basis ng payroll ng by monthly. Okay. So, every payroll, ito yung base niya. Every payroll. Hindi yung dinefine natin doon na basic monthly salary niya. Kundi dito sa base siya magka-calculate. Every payroll, ito yung magiging basis niya. Ito yung base. Okay. Now, ito lang naman yung settings na nilagay dito. Ito lang naman yung name or employee. Tapos yung structure na naka-assign at saka yung kung kailan nag-start from. Yan. So, normally ito is kung kailan siya na-hire. Join sa company. So, tapos ito naman, accountant kailangan ng accountant nito kung ano talaga account title para dito sa payroll. Okay. And then, once na set up na to, ito lang naman yung pinaka-importante dyan ito, base, paid from, salary structure. Okay.
pag na-set up na yan, so, okay, pag na-set up na yan, next is, magkakaroon na tayo ng transactions. Okay? Transactions. Employee check-in para sa employee check-in. Para, punta natin yung employee check-in. Nag-prepare ako ng data para hindi na tayo mag-input. Prepare ko na yung data ng employee check-in para kay Juan de la Cruz at saka kay Pipito Lansing. Okay? So, now, pakita ko sa inyo yung employee, ang gagamitin natin data. Employee check-in. Okay. So, kung gagamitin natin na data, employee check-in na to, ay March 1 to 15. March 1, 1, 1, 1, 1, 1. March, sorry, 1 to 15, simula 1 to 15. Okay? Now, nung ni-run ko na to, itong data na to, una, in-upload ko to. In-upload ko dito sa sa check-in. So after ma-upload ko sa check-in, ni-run ko yung shift type. Ni-run ko yung shift type, mark attendance na button. Kasi hindi pa na-markahan yun. So, pag-run ko nito, attendance list. Ito na yung nangyari. So, dito sa attendance list, from sort natin to na. Okay. So, from March 1, okay, puntahan muna natin si Pipito lang si Pipito, Juan de la Cruz. Yan. Si Juan de la Cruz. So, tingnan natin yung record niya. De la Cruz. Okay. Si Juan de la Cruz. March 1. Okay, present siya. Present. Ito ay basis din sa based din sa check-in niya. So, present. Dito absent siya. Kung gusto mo natin i-check yan, bakit siya absent? Pag clinic mo yan, sasabihin niya dito, employee was marked absent due to missing employee check-ins. Yun. Wala siyang record. Okay. Dito naman, leave siya, naka-on leave siya. Okay, status niya as on leave. Employee was marked absent due to missing check-ins. Actually absent siya dito. Kaya lang, dahil sa nag-file siya ng leave, okay, dahil nag-file siya ng leave, ang status niya is change to leave. I-try natin to kay Pipito Lansing. Si Pipito Lansing, tingnan natin yung attendance. So, okay. Tapusin naman natin to. So, meron siyang
Si Juan de la Cruz nung March ay meron siyang isang absent, may dalawa siyang on leave, actually tatlo, pero ang isa dito is leave without pay. Okay. Leave without on leave siya. Leave without pay. Okay. Okay. Dahil nandito na tayo, tingnan natin to. Susunod natin na gagawin. Attendance. Okay. Attendance. Check-in. Di ba na-discuss natin? Check-in. And then nasa attendance na tayo. Ito na yung attendance natin. And then, attendance. Scheduled. Timesheet. Timesheet. Okay. Actually, kailangan natin ito pagsabay yung payslip para makita niya na. Okay. Punta tayo sa payslip. Salary slip. Salary slip. Para iti-test na natin siya. Bago tayo mag-run ng payout. So, salary slip. So, create tayo ng salary slip. Para kay mayroon na tayong nakaseta mayroon na tayong attendance, yung check-in based dun sa check-in, and then magkaroon tayo ng attendance. So, may basis na tayo kung paano niya i-calculate yung niya. Okay? So, tingnan natin. So, ang cutoff nito ay payroll nito is 15, March 15. March 15 bi-monthly. Bi-monthly. So, bi-monthly. Bi-monthly. Of course. Pero, monthly. Bi-monthly. So, dapat din yan. Okay, nag-calculate na siya. So, kung titingnan natin dito, so, payment days. Oh, wait. 1 to 15. Okay. No. March 1 to 15. Okay, yan yung attendance na eh. Ito yung payroll natin eh. March 1 to 15. Okay? So, payment days. So, 13 days yung working days. Okay? Paano naging 13 days? Yung working days ng March. So, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tama? Okay. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. So, 13 working days. Hindi niya binilang yung yung holiday. Okay. So, yung payment days niya is 11 lang. 11 yung payment days niya. May isa siyang absent, saka isang leave without pay. Ibig sabihin yung dalawang araw niya, bayad pa rin. Sa 13 days, dalawa lang yung binawas na dyan. Tingnan natin yung attendance niya. So, si Juan de la Cruz, 1, 2, 3, absent dito. 4, 5, 6, leave without pay itong sa 7, 8, 9, 10, 11, 11 lang. Tama? Okay, where's that? 11 lang. Payment days niya. Okay? 1 absent, 1. So, ito lang yung binayaran sa kanya. Earnings niya is 9,307.
70. So, ang naging calculation niyan, ang naging calculation nito is ito, payment days. Okay? Base siya dito. Okay. Payment days. Okay. So, okay. Remember na ito si Pipito Lansing ay monthly. So, ang calculation nito, dahil monthly siya is, ayun, natin basic pay. Basic pay niya is yung rate per day times, okay, times, okay, okay. Ang basic pay niya is base from the base, so base 11,000 minus rate per day times absent plus leave without pay. Ibig sabihin, tinotal ito, leave without pay at saka absent niya, kung ilang araw yon, which is 2 times times rate per day niya, kinuha yung rate per day niya, so dalawang araw, which is dalawang araw, yung absent, dalawang araw yon, equivalent ng dalawang araw yung dun sa rate per day niya. So, kung ang rate per day niya ay rate per day niya, ito tayo din sa rate per day niya, employee list. So, salary rate per day niya is 846.15. 846.15 times 2. So, 1692 less 11. So, 9,307. Okay, let's see. 9,307. Okay. Binawas lang kasi ang computation kasi noon pag monthly, babawasin lang yung hindi niya pinasok. Whether with work absent yun or or leave without pay. So, ibabawas lang yun. Kumbaga, kung may holiday doon, kung may iba pang holiday, hindi maapektuhan yon. So, buo pa rin yung bayad niya sa kanyang holiday. So, ang ano doon, ang pagdating naman sa pagdating dun sa daily, pag daily yon kasi dynamic yung dynamic yung basic natin eh. So, ah may condition kasi ako na may condition akong nilagay dito na kapag monthly siya, ito yung magiging computation niya ng ng basic pay. Okay. Pero kapag naman siya hindi monthly, ang computation lang is kung ano lang yung araw na pinasok, payment days lang. So ito yung sa daily. Yun. Dynamic siya, di-detect niya, kumbaga parang dinidetect niya kung monthly to, so ito yung calculation ko. Kapag daily, ito yung calculation ko. Daily, so payment days lang. Wala nang payment days, yun ang babayaran niya. May holiday doon, syempre walang pasok yun, walang payment day, o hindi yun masasali doon sa attendance. So, dahil walang attendance, walang bayad. Okay? Pero si monthly iba. Kung may absent siya or may leave without pay siya, yun ang ikakalta sa kanya. Kung mayroong holiday doon, bayad yun. O kaya may leave naman siya, papasok siya doon sa payment days. So may count na 1 kung isang araw yung payment days niya. So ito yung calculation niya. Okay. Ganun lang naman siya as pagdating sa calculation ng basic. Okay. So, okay. Pagdating naman sa allowances fixed yan, hinati lang to.
5,000 yung allowance nun eh. Juan de la Cruz. Ate lang yan. Okay. Overtime pay, ito na yung nanggaling doon sa yung calculation ng overtime pay. Okay, paano niya ito nakuha overtime pay? Okay, punta tayo doon sa, okay, kailangan na natin itong i-discuss yung ah, timesheet. Okay. Ang overtime pay, normally, sa amin kasi okay, yung ibang requirement sa akin ay talagang nagpa-file ng overtime. So, kailangan niya mag-file ng overtime once na required siya mag-overtime. So, file siya, hindi na-aprobahan yun. Ngayon, ang para mabayaran siya, kailangan niya mag-file sa system ng overtime. So, nasaan yun? Question is, nasaan yun? So, okay. Okay lang tayo ng isang tab. Okay, overtime. Nandun yun sa time sheet. Time sheet list. Okay. Now, check natin doon kung anong overtime to. Regular overtime. So, tingnan natin na nag-file siya ng overtime na regular. Juan de la Cruz, mas malamang dito yun. Na dito. Regular overtime ba to? May RST yan. RSTOT. Ito yung regular overtime. March 1. Regular overtime. At kailangan niya dito sa regular overtime. Okay, edit. Pakita ko na lang sa inyo yung file. Add. Okay. Then, kung sino yung mag-overtime. Juan de la Cruz. Okay. So, and then, okay. Mag-file tayo ng overtime. Regular overtime. So, regular overtime niya, limbawa, okay, proposal writing. 5. March 5 para pumasok dito sa payroll ng March 5. So, March 5. Okay, March 7. 2 hours. Okay. Overtime type. O, ito na yun, papasok na yun. Dito ko sinet up yung overtime multiplier. Okay. So, dito sa overtime multiplier, kung regular OT, yun. Kasi, papansin natin dito yung date, regular days. OT lang siya. Okay. Ngayon, yung OT niya, from time, so 5, for example, 17, 0 to 5. Yan. So, 2 hours. So, ibig sabihin, magka-calculate yan. Size 7. Right? So, right? Save. Save. Right? And then, 2 oras siya. Submit. Yes. Submit ito. Tingnan natin ha. Magre-reflect. Currently, yung regular overtime niya is 396.63. Okay? So, let's refresh it. Calculate na siya. Let's see. 600 na siya. Okay. Ganun siya, dito siya fina-file sa timesheet. Lahat ng OT. So, maging regular overtime,
holiday o kailangan niyang may mag-time in pa rin, kung required ng company yung time in, pero dito siya ifa-file. Dito kukunin yung calculation na yun. Okay? So dito kailangan mo na naka-file dito yon. Proof na 'to, then papasok yung overtime niya na yun, yung hours niya na yun. Kasi yung lahat ng holidays, lahat ng overtime, lahat ng holidays considered as overtime. Okay? Tapos yung extra overtime pala sa regular days. Kaya pumapasok siya as overtime lahat. Kaya yung overtime multiplier na yun is para dun sa mga uh, holidays and overtimes. Okay. Now, what's next? Okay. So, overtime, rest day OT. Yan natin itong rest day OT. Rest day OT. Timesheet. Ito yung rest day OT. Actually, ito yung rest. Ang isang to. Rest day OT. Ito yun. 8 hours. Yung buong linggo to eh. Titingnan mo yan sa calendar. Linggo yan. Rest day niya yan. Ayan. 3. Yun. So, yan yung calculation niya. Pagkuha ng overtime. Okay. Withholding tax. Ngayon, paano siya nagkaroon ng withholding tax? Okay. Ang total ang withholding tax is basic pay plus other compensation niya. Itong sample nito ng allowance, hindi ito kasali. Dito sa sample ko na to Pero depende yan sa depende sa company. At kung included yan sa may withholding tax, isasali lang ito dun sa formula. Include lang to. Hindi lang ito naka-include yung allowances sa formula. Kaya hindi ito kasali. Pero, madali lang yan i-adjust. So, the rest, yan yung calculation. So, kung kukompute natin yan, okay. Kung compute natin yan, so, 9,307.70. Okay. Para makita nyo. So, nine 9,307. 9,307. 9,307. 07. Hindi nyo ito makikita, pero 9,307.70. Calculate na din lang ninyo plus 661.05 plus 1429.99 equals 11,218.74. Okay. Base dito sa BIR, magfo-fall siya 11,000. Semi-monthly siya eh. Semi-monthly, 11,000. Dito siya magfo-fall.
Okay, sa 2. Sabi dito, 15% yung tax niya over 10,417. So, ibig sabihin, 11,000 minus 10 4 7, sorry, 10 4 1 7 equals, so 801.74. Sabi niya, yung over nito times 0.15. So, 120 yung tax niya. 120, 120.26. Let's see, 120.26. Oops. Wait, may mali ako. Okay, wait, ulitin natin. So, may mali siguro ako sa pag-add ko. Okay, ulitin natin. 9, 9307.70. 9307. 9307.70 plus 661.05 plus 1429.99 plus 11,398.74. Then, base dito sa base dito, pasok siya dito sa computation ratio to. So, uh, based dito sa prescribed withholding tax, 15%. 0 plus 15% over. So, 11,398.74 minus 10,417 equals 981.74 times 0.15. Okay, 147.261. Okay, let's go back. Okay, 14726. Okay, yun yung withholding tax. Right. And ang point is, yung table na yon ng tax table na nanggagaling doon sa income tax na to, ang pinupull niyang data. So, ito yung semi-monthly, ito yung calculation na ginawa niya. Dito siya pumasok sa range na to. Ito yung range na from to. Ito yung range. Okay? Siya yung range. And then, ito yung over. Pag yung over dito, yung over yan, yung over. Okay. Over. So, kung nag-over siya dyan, kailangan i-minus to dun sa total, ano niya, total compensation. Minusin ito. Tapos, kung ano yung natira, times times 15%, yun yung tax niya. Okay. So, which is this one. So, okay, SSS premium. Si SSS premium naman, ganun din. Dito niya kinukuha sa okay. Papansinin natin dito, 900 yung premium niya. Okay? 900. Tanda natin ang basic niya ni Pipito Lansing. Ang basic niya, titingnan natin siya dun sa employee compensation niya. Basic niya is 22,000. So, 22,000, tingnan natin to. Equivalent niya, 22,000 PH. So, 22,000. Hanapin natin yung salary range niya. Okay, 22,000. 22. Within that range siya ng 22,000. From 22,000. Saan siya papasok? 22,000. 21, 22. Okay, dito siya papasok. 900.
900 yung ratio. So, yung pinagkukunin. Yes. Alright. PhilHealth. Paano niya naman 'to ginawa? So, PhilHealth. Twenty 2024. So, yung calculation niya is 0.05, 5%. So, pinag-calculate mo yun, 5%, 550 yung naging contribution niya based yun sa calculation. 550. Nandito kaya sa range na to eh. Wala ba siya nito? 5%. Okay. Late. Yun ang, paano niya kinocompute yung late? Kinukuha niya yung first, ano, first, yung minimum, ibig sabihin yung pinaka mababa niyang time in, halimbawa, dalawang beses siya nag-time in or dalawang beses minsan kasi yung mga ka-empleyado, tapos mamaya, para masiguro ulit na nakapasok siya. So, yung unang-una, sa time in, yung unang-unang time in niya yung kinukuha ng system at kinakalculate. So, ibig sabihin, kung ang unang attempt niya is 8:05, tapos nag-ulit siya ulit ng bandy clock ng 8:06 or 8:07, ang kukunin niya is yung 8:05 pag in, yung pinaka-minimum. Pinaka, so doon nagiging base yung late niya. Ito yung nagiging yung unang-unang lagay niya. Pero paano niya nakukuha yung late niya is dahil dun sa shift. Yung shift kasi naka-define kung ano kung na 8 o'clock yung in niya dapat. 8 o'clock yung pasok. So pag lumampas siya dun sa expected na pasok niya, pag late yun. Doon siya magsisimula ng calculation ng late. Kung ilang minuto siya from shift niya na 8, kung lumampas siya doon, so doon siya ng base na calculation niya. Ganyan siya pa-compute. Sa under time naman, ang calculation niya is kung ano yung pinaka huling out niya. Huling time, yung maximum na log in niya, na log out niya, pinaka maximum na log out niya. Okay, halimbawa, nag-attempt siyang mag ah, nag-attempt siyang mag-bandy clock ng out na 4:45. 4:45 nag-clock siya. Okay. Under time dapat 'yon. Pero nag-attempt ulit siya ng mag-bandy clock ng 5:01. Ngayon ang question, alin yung kukunin ng system? Ang kukunin niya yung pinakahuli, 5:01. Yan. Yun ang magiging out niya, hindi yung 4:45. So, again, yun yung behavior na ginawa ko. Pero depende kasi yan sa requirements ng company. Hindi naman yan, just yan. Matter of program. Okay. Ngayon, mayroon ditong data ng na amount dahil based din sa time in and time out niya, kung titingnan natin yung kung titingnan natin yung login ni tawag dito, Juan de la Cruz, kung titingnan natin yung attendance niya, actually check-in, natin si Juan de la Cruz.
siya dito na yun, okay yung oras niya dyan. Ito, kagaya nito, late siya, 8:10 na siya pumasok. 8:10. Ito naman isa, okay. 8 siya, okay, sakto siya 8. Ito naman 8:15. So ito yung mga nagkakalta sa kanya. So tingnan natin yung iba na pasok niya 16. Ito yung mga under time, 16:45. Date na 13. Yan. Mapapansin mo dito, tatlo yung ano. So meron siyang 8:15 at saka ito yung out niya. Dalawa siya nag-out. 52. 4:30. Tapos maring nag-out na siya, tapos pinatawag ulit siya ng boss niya. Hindi siya nakakalabas ng gate. Kung siya na another oras, then yun yung kukunin. Hindi ito ang system. So, ganun. Okay, so cash advance. Yung question is paano ito cash advance na to nangyari. So, based dito sa discussion natin kasi na nakuha na natin check-in, attendance, si timesheet, na-discuss natin na nagagaling dun yung overtime. Okay, lahat ng klase ng overtime. Ngayon, ito naman, itong cash advance na to is part ito ng scheduled earning and deductions. At itong cash advance na yun is deduction yun. Okay, ngayon, question, saan ito nagaling? Ito customization siya. Okay, so punta tayo sa PH schedule. Yan. Ano ang gamit ni schedule earning and deduction? Meron ito yung solution doon sa mayroong mga deductions na halimbawa in cash advance. Sabihin, maglo-loan ako sa company ng 5,000, babayaran ko ng 6 months. Schedule yun. Okay? Pwede mong schedule yun na every kinsinas katapusan kakaltas ka ng 1,000. Pwede mong schedule yun. 15th niya, kaltas ka ng 1,000. End of the month, kaltas ka ng 1,000. Pwede, kung ano yung payroll date mo, dun mo ikakaltas. So, schedule na siya. Pag nakaset na yung schedule mo, kung may usapan na kayo, set yung schedule mo, so ibig sabihin, hindi mo siya makakalimutan. At titigil yung deduction niya pagkatapos nun. Schedule. Di ba? Hindi mo makakaligtaan na makakalimutan kung makaltasan to. Hindi mo siya makakalimutan dahil i-schedule mo siya. Dito mo siya isi-set. So, anong date? Okay. Anong date? For example, ang payroll date mo ay ito yung date ng kung kailan mo ito yung transaction date. Kailan siya nag-loan? Kailan mo natanggap? Halimbawa, SSS or Pag-ibig or PhilHealth or company loan. So, kailan siya nag-loan? So, pwedeng ilagay mo na okay, nag-loan siya noong March 8. Reference document, kung ano yung reference document mo, sino yung nag-loan. Itong schedule date na to is kung kailan mo na siya kakatasan. Naka-schedule na siya. Halimbawa, okay, March 15, nagkakaltasan ko siya ng cash advance. Nandito na yung lahat ng deductions at saka earnings. Okay?
pwedeng earnings, pwedeng deduction, pwede kang mag-set up dito ng 13-month pay o kaya naman commission. Very generic na siya na pwede mo nang ikarga dito lahat yung mga deductions or mga scheduled na compensation, scheduled earnings. Diba, may matatanggap siyang commission by the end of this month. Dahil na-aprobahan na ngayon, okay, natanggap na na-aprobahan na ngayon. Binaba na sa finance. Binaba na ng finance, okay, ito na yun. Pwede na ibigay sa payroll and then, okay, include niya na dito. Schedule na yun. Yan yung gamit niya. Okay, ito sa scenario na to na nag-loan siya. So, cash advance, for example, babayaran niya ng 1,000 every month kung nag-loan siya ng 5,000 or 10,000 or whatever. Basta i-schedule mo dito yung katapusan, March 30 o 30, kung yan ang date. Okay, cash advance 1,000. Pwede kang maglagay ng wala lang ako ditong remarks, pero pwede tayo maglagay ng remarks dito. So ang point is, hindi mo makakaligtaan, naka-schedule yung deduction mo, whether deduction ng loans, SSS loan, Pag-ibig, company loan, kahit ano pa yan, HMO, insurance. Kasi sa insurance ay for the whole year. Yung malay mo next year wala na siya sa company. So hindi mo na kailangang lagyan siya ng schedule deduction for insurance. Yung lahat ng schedule na deductions is nag-expire, baga may hangganan. So kaya dito siya ilalagay yung may mga limited lang doon sa period ng deduction niya. Pero si SSS Pag-ibig PhilHealth, talaga yan, continuous, hanggat employed yan ng tao dyan, continuous siya dyan. So iba yung schedule iba yung schedule nung kaya doon siya nakalagay doon sa yung settings noon. Actually settings yun ng deduction para sa government na mandatory government deduction, naka-schedule doon sa employee master. Yun. So, you get the idea. Okay. Huwag natin patagalin to. So, punta tayo doon. Tingnan lang muna natin tong scheduled na deduction. Ito yung cash advance na nag-reflect doon na 500. Dito. Yan. Kasi, nakaset siya na March 15. Okay? Right. So, alam na ng system, okay, may dideduct ako dito. Kasi meron siyang nakita. Pasok doon sa. Ang paglagay ng date nito is whether yung actual payroll or basta within that period. Basta within that period, within that payroll period, makukuha niya yan. Lagay mo yan ng March 5, March 10, March 7, basta within the payroll period, yung schedule mo, kukunin niya yon at ipapasok niya doon sa deduction sa period na yon, sa payroll na yon, sa payroll period na yon, deduct niya yun. So, basta yung schedule mo is within that period, makukuha niya yan at i-deduct niya yan ng system. So, yan yung the rest ng mga deductions, ganun yung behavior. Yung iba rin na compensation, ganun din kapag may halimbawa okay, so dito lagay tayo ng mapapansin natin dito sa payroll. For example, mayroong adjustment sa salaries niya, additional, kailangan niyang ibalik yung company sa kanya. So, adjustment. So, yung adjustment na yun, pwede yung i-schedule. Okay, maglagay tayo ng schedule. Additional schedule.
date niya ay okay, March 15. Nag-schedule ako ng date ko ngayon niya. Ano yung schedule? Yan yung na-define yung nung date na yan na buo or na-define or natanggap na ng HR na okay, maglalagay sila ng additional adjustment. Ay may adjustment siyang gagawin para kay Juan de la Cruz na matatanggap niya sa 15 ng March yung schedule. Ito ay adjustment positive, so ibig sabihin earning to na 1,500. Save and then submit. Yes. So balik tayo doon. Reload natin to para mag-calculate siya. Yun, 1,500. Right? Okay. So, hindi kasali ito sa withholding tax. Kaya mapansin mo hindi nagbago yung withholding tax na hindi kasali sa adjustment. Okay? So, right. So, here we go. Again, nasa na tayo? Balik na tayo dito. So, okay na tayo sa schedule deduction. Leave application. Si leave application, kung mapapansin natin dun sa leave application, di ba mayroon dito sa payment dates niya, mayroon siyang leave without pay, isa. At mayroon siyang dalawang leave. Okay. Magbibigay tayo ng sample galing dun kay Pipito Lansing. Mag-file tayo ng leave sa kanya. Si Pipito Lansing, okay, punta tayo dun kay Pipito Lansing para ipakita ko lang sa inyo yung Pipito Lansing. Okay, si Pipito Lansing, mayroong 4 na absent. Okay, 9 days lang yung payment niya. Okay, ito lang yung bayaran sa kanya. Okay, pansin natin dito para ipakita ko rin yung schedule ng deductions na nanggagaling dun sa employee master. Okay, employee list. Si Pipito Lansing, salary niya, schedule niya is month end lahat. Mayroon siyang mid ng SSS. Kaya mapapansin niyo dito ay mayroon siyang SSS premium. Paano kung gusto nating ilagay dito si Pag-ibig? Okay. Ang gagawin lang natin dyan ay punta tayo kay Pipito Lansing. Si Pag-ibig niya natin, and then save. So pag na-change natin yung settings na yan, pag nag-payroll tayo or gumawa tayo ng pag nag-payroll, nag-run kasi ng payroll, nag-generate lang naman yun ng salary slip eh. So dito natin pinipreview natin kung ano mangyayari. So tanda natin si Pipito Lansing, ano siya, so dito, ito na yung Pag-ibig premium niya. Change natin yung settings ng schedule ng government contribution, yung mandatory. Okay, yung nandun sa yung nandun sa scheduled earnings and deductions, hindi yun mandatory for specific period of earnings na may earning lang siya or deductions lang siya. Kaya pwede dun payroll, pwede dun 13-month pay kasi at the end of the year lang naman inalagay, or iba pang mga schedule. So ganyan sa scheduled earnings and deductions. Okay, so
Ngayon maglalagay tayo ng ah, puntan muna natin yung attendance niya. Attendance. So, check-in. Okay, hindi na dyan sa check-in. Kundi doon sa attendance. Attendance list. Okay, dito sa attendance list, dito. Visualizing. Okay. At kunin natin si okay. May absent siya. Ito. Mag-file tayo ng leave. Yan. Absent siya eh. Gawin natin itong 2 araw na to ay gawin nating leave with pay at saka ito ay leave without pay. Okay? Yan natin yan. 3 and 8. File tayo ng leave. File tayo. Application. Okay. From March 7, which is 7 to 8. Okay? 7, 8. 7, 8. Sick leave. Sick leave is my pay. So, kailangan mo natin mag-allocate ng leaves. Tingnan natin siya ng allocation. Itong leave allocation na is for the whole year. Okay, gawin natin ito. For the whole year, meron siyang allocation yung 31. Okay. See. Okay. So, nasabi niya dito na meron na naka-allocate. Okay. Mag-file na tayo ng leave. Okay. Okay. File tayo ng leave. Leave application list. Okay. Leave application. So, leave, sick leave para kay Vito Lansing. So, yun na yung allocated na leaves niya. 10. Right? So, may nagamit na siya leave. So, gagawin natin, si Vito Lansing, March 7 up to March 8. Okay. So, sick leave, right? Okay. Done. All right. So, then save. Actually, kailangan natin ng itong iyo para okay. Now, tingnan natin ang mangyayari dito. Kasi itong anong to, itong 7 and 8 na to, i-update nito yung once na sinubmit natin yun. I-update niya yung status nito as on leave. Okay. So, let's watch this. Vito Lansing.
Okay, submit. Yes. Let's refresh this. Yon. Sa on leave na siya. Pag tinignan natin to, on leave na status. Sick leave. Yeah. Edited just now. Employee was marked absent. Ito yung ano. Pero in-update ito ng system. Ito yung kaninang check-in na sinasabing mark absent dahil walang check-in. Absent talaga siya. Pero dahil nag-file siya ng leave, nag-update yung status. Right? Right. So ito naman, same thing. Once na pinahil natin yung ano, yung nag-file ulit tayo para kay Pipito Lansing. File ulit tayo ng leave application na leave without pay. Pipito Lansing. Gawin natin siyang okay, March 9. So, my love not profit. Okay. So, save. Okay. Now, pwede itong gawa ng workflow. Okay. So, step na yun. Ito lang naman ang kailangan natin. So, absent. So, where submit. Patient submit. Oh, yeah. Oh, yeah. So, absent, refresh. Oh, yeah. What's the detail? On leave, leave without pay. So, tingnan natin yung payroll. Okay? Yung payroll. Natin yung payroll kung ano nangyari sa payslip. So, hindi ko natin na-refresh for absent. 9 leaves. So, in-expect natin, may isang leave without pay, isang absent, tapos dalawa, mapupunta sa payment. So, ibig sabihin, 9, 10, 11. Right? Right. See. Refresh it. Right. 1, 1, 11. All right. So, of course, may effect dun sa payment sa basic pay. Okay. Next. Wait. Okay. Right. Okay. So, okay na tayo din sa leave application. Okay na tayo sa salary slip. Kasi ginagamit natin yung salary slip as a preview kung ano nangyayari. Nakita na natin kung ano nangyayari. Then, we're going to payroll run. Run na tayo ng payroll, di ba? Salary slip, payroll run ay for para mag-generate ng bulk na salary slip. Yun lang naman talaga yun. With additional entries ng journal. Kung gusto mong until doon. Okay? Let's run. Run. Okay. Now, let's do it. So, wala pa naman talaga tayong salary slip. Nagamit lang natin yun sa preview output. Okay, now, let's make a payroll run. Okay. Payroll run. Payroll entry list. Right? Okay, let's add. And then, okay, so posting date, March 15. And then, okay, frequency, bi-monthly. Okay. Dito sa atin sa Pilipinas, kahit na mayroong mga empleyado na daily rate, pero ang payroll niya frequency is bi-monthly. Yung sinasagot siya, pero daily siya. Okay? Meron din na daily na weekly. Okay? Meron din talaga daily na daily talaga. Pero
karamihan practice is ito lang yung scenario na sa atin ngayon, ikaw lang ang scenario sa inyo pero, i-chat niyo ako kung anong scenario niyo, kung may na-cover, kung covered na yung scenario ninyo dito sa, ginagawa ko, sa ginawa ko na 'to is, chat niyo ako i-covered na yung scenario ko. Kung hindi covered yung scenario mo, ah, chat mo ako, hindi covered yung scenario, ganito yung scenario ko, na hindi na wala din sa present mo. So, discuss natin 'yun or gawan natin ng solusyon, okey? 'Yan. Now, so ito na siya, bi-monthly. So, now save. Alright. So, ngayon, na-set mo na save din natin 'yon. Ngayon tatanungin niya tayo, kunin mo na yung mga employees, get employees. Then, pu-pull niya yung employees na 'yon. Ito na yung detail, employee detail. So, may nakuha siyang dalawang employee na nag-match ah, dun sa bi-monthly, right? So, whether it is daily or monthly, basta ang payroll frequency niya is bi-monthly, papasok siya dito, bi-monthly, right? So, kung may scenario ka na iba para dito, then stay for me. Okay? So, now, eto na. Ilan man, ito lang, dalawa lang naman sa sample ko, pero kahit ilan pa yan, parehas silang proseso. So, your employees, extract na yon. Sa nag-match yun din sa bi-monthly na frequency, kunin niyo yun. Or pwede mong i-granular, yung pag-get mo ng employees kung kailangan na mas per branch or designation or department or grade, kung gusto mong mas detail, I mean, mas ano pa, paliitin pa kung marami kang volume yun. Kung halimbawa, by grade ka mag-generate ng payroll or by branch or by designation or by department ka mag-generate ng payroll, okay lang yan. Pero ngayon, kailangan natin ngayon is, dahil dalawa lang naman 'to, so lahat na siya. Ganyan. So, grade salary slip is magge-generate na siya ng salary slip para dito sa dalawang tao na 'to. So, kung ano nakita natin doon sa salary slip na ginagawa natin kanina, pini-preview natin, ito din yung magge-generate niya. So, try A. Ta-da! Okay, now let's see. Let's see. Generate niya. Salary slip. Ta-da! So, hindi pa siya, draft pa lang siya. Hindi pa siya ano, hindi pa siya, um, submitted. Okay. Tingnan natin, preview natin ano yung ginawa niya. So, payment days, so 'di ba, ito rin yung ginawa natin kanina, ni-preview natin kanina. So, earnings, right, para kay Juan de la Cruz, and then para kay Pipito Lasing, yun na naging generate niya. So, payment days, details, payment days, ah, basic pay, overtime, ito pa lang naman, ito lang naman yung ano. So, okay, so, para hindi na humaba, nakuha niyo na lahat ng ideas na kung paano nagwo-work. So, yun na yun. So, proceed na tayo dun sa payroll run. Submit salary slip. Natin siya, submit. Yes. Okay, submitted. Let's see what happened. Tingnan natin yung salary slip. May error? May error. Possible may error. Let's refresh natin. Okay, so mayroon akong error, nag-fail dun sa payroll run. So, ngayon, tingnan natin ang issue. Sabi niya, ito yung issue niya. Cash advance. Error. Based dito sa error, salary component, raise exemption,
please set account in the salary account. Yun yung problema. So, tingnan natin. Actually, ngayon, ito yung ito yung lalagay natin. Kasi kanina nung chinek ko, blanco to. Ito yung resulta nun. So ngayon, lagyan na natin to. So ilagay na natin dyan. So save, save. Ngayon, tingnan natin yung salary structure. Salary structure. Ah, salary structure. Kasi kung dito sa salary structure, ito will work na. So now, submit ulit natin. Submit. Yes. Okay. This is good. Actually, this is good sign. Wala naman talaga kasi magkaset na email found. Okay na yan. Receive submitted period. Right. Ito. Close. Okay. Refresh natin ito. Submitted. Okay. Awesome. Let's refresh this one. Submitted. Okay. Let's where were we? Ngayon, payroll na siya. Okay. Submitted na. So, ibig sabihin, nakagawa ka na ng payroll. Ang sunod na is bank entry. Make a bank entry na. So, bank entry. Na within the process ng payroll run na siya. So, click lang natin yan. Bank entry. So, mag-create na siya ng journal entry. Payment account mandatory. So, cash na lang para magkaroon na ma-process natin ito. So, yung nasa nandito na tayo sa sa entries ng bank entry. So, save and then make bank entry. Now, mag-create na siya ng journal. So, ito na yung ito na yung actually ito na yung generate niya ngayon na journal entry. Ipo-post na lang 'to. Journal entry na 'yan. Payroll, cash. Ito na yung sa finance side. Journal entry. Then, submit. Yes. Oh, reference date. Okay. So, reference number. Okay, date is 15. So, save. And submit. Yes. Yes. So, buong payroll cycle, nagawa natin. But, nabot tayo ng halos 2 oras. Okay. Anyway, so, ito yung payroll system na ginawa for Philippines. May mga siguradong sa senaryo mo, kung meron kang senaryo na hindi cover dito, inform mo ako, and then gagawa natin ng solusyon para mag-fit din sa senaryo mo or dun sa requirements mo. Okay? So, natutuwa din ako na-accomplish ko 'to. So, malaking tulong din sa akin yung ibibigay niyong senaryo dahil mas mai-improve pa. Salamat at thanks. I'm I'm happy na gawa ko 'to and kung ano yung comment niyo or
message niyo ako din sa mga sa feedback niyo dito sa ginawa ko na. Thank you. God bless.